Hello, tinatawagan na natin si Miss Telma. Ano kaya ang ginagawa ni Miss Telma ngayon? As isang pasyente kaya siya? Aha. Your call has been forwarded to a automatic voice message system. 650-302-7551. Oha, tinatawagan natin si Miss Telma. Ulitin kaya natin ulit. At mukhang hindi niya nasagot. Aha. Hello. Hello, Miss Telma. Hi, good morning. Hello. Yes, naka-live kayo ngayon dito sa Showbiz Watcher radio show here in America. Alam ko nasa Amerika rin tayo dahil nadidinig din tayo sa buong mundo, kaya that's why may kasamang Amerika. Good morning dyan sa San Francisco, Miss Telma. Yes, good morning din dyan, San Diego. Yes, San Diego, California. Yes. Kamusta ho ang weather dyan ngayon sa San Francisco? Maganda, mainit ngayon, walang fog. Walang fog, mainit. Wala, very clear, mainit. Malapit ho ba yung malapit dyan ba yung yung nilindol ng 6 so far no, malayo. Malayo, mga ilang hours mga 1 hour. Kami nasa heart of 10. 1 hour. Talaga ho bang grabe ang nangyari doon sa area na yon ho? Oo, yung nakita natin. Grabe. Ang daming. Kasi unang-una, mga luma na yung building doon eh. Mga luma na talaga. Oo. Hindi metro. Yung na-appeared nila sa Lindol. Pero marami ho kayong kakilalang mga Pilipinong nakatira doon. Marami daw Pilipinong na-apektuhan doon. Wala pa naman. Harinawa, wala. Ganon. Pero napuntahan nyo na ho yung lugar na yon, Miss Telma? Oo. Saan yung mga wine testing? Ganon. At saka yung, dito yung nasa Bali, yung park na mag-drive ka sa mga Ferris wheel mo, gano'n, parang Great America. Paano yan? Vallejo yan? Vallejo at saka Napa. Magkakatabi sila. Nako. Talagang nandyan din yung yung kakilala kong teacher nandyan sa isang Pilipino nagtatrabaho ngayon dyan Vallejo rin siya. Vallejo Public School. Ang niya. So far, sa Napa ang grabe. Sa Napa, kabilang banda. Ang Vallejo kasi dito sa right side yun, sa may wine. Kaya madaming makikita mo sa news, madaming mga wine na natapon, milyon. Milyon talaga ang natapon ng wine? Di ba nasa mga barrel yun? Natapon siya. Ang sabi pa nga daw, baka magkaroon pa nga daw ng susunod. Yung nga sinasabi. Yan ang mas bigger. Ay, naku, delikado pala yan. Mas bigger. Kasi kung baga sa kuhan, hindi naman natin gusto, overage na, 1980 lang yung grabe. Bakit ba maraming tumitira dyan sa San Francisco, California ng mga Pinoy? Bakit gustong-gusto ng mga Pinoy dyan, Miss Telma? Maganda ang weather. Walang bagyo, walang tornado, walang snow. Malamig siya pag Yun nga lang talaga namin, earthquake. Earthquake lang ang talagang kalaban niya. Lang. Pero, hindi naman taon-taon. Minsan-minsan lang. Minsan lang. Sana wag na maulit. Kaya nga ho. How about yung mga dyan, yung mga ilang Pilipino na ho ba nandyan sa San Francisco? Lalo sa Daly City. Pag napunta ka, akala mong nasa Pilipinas ka. Ganun ho? Kaya napakarami namin. Lalo pag yung gabi na, pag nagpapag, alam mo ang sinasabi nila, kasi maraming nakatira Pilipino sa Daly City, kaya nagpapag. Ba't ho nagpapag? Anong ibig sabihin ho nun? Marami nagsasaing. Kaya nagpapag, diba? Pag nagsasaing ka, marami nagsasaing. Akala ko marami naliligarin ko. Kaya gano'n. Hindi.
Marami Pilipino nagsasaing. Nagsasaing. Di ba, pag nagsasaing ka, inangat mo ganyan yung usok. Ayun. Ay, grabe. Doktor. Talaga, salita lang yun, ha? Salita lang ho yun, pero ang totoo, rice cooker na lang yung ginagamit ng mga Pinoy dito. Oo nga. Oo. Di ba, pag ginangat mo yun, at nagluluto ka, yung usok. Yung usok. Yun. Kaya. Napakaraming Pinoy dito. Daily City in San Francisco, kaya sabay-sabay nagsasaing, kaya nagkakaroon daw ng fog. Kaya sabay-sabay. Ang saya-saya ho ng mga Pinoy dyan dahil home sweet home ang dating dyan, parang second home. Yes. Oo. Kaya lang medyo mahal ang cost of living. Yun lang ang problema, mahal ang cost of living. Kahit naman maganda na ang sweldo namin, mataas din nga kumpara sa ibang lugar, pero yung cost of living mataas din. Oo. Basta California, mataas ang cost of living. Totoo lang sinabi mo. Pero dyan sa inyo, San Diego, mura lang upahan ng bahay dyan. Lako, ang upahan ng bahay dito, isang kwarto lang, umaabot na ng 400 something. Isang kwarto lang ho yun, ha? Uy, mura yun. Dito, 800 to 1,000. Depende. Kwarto ho yun, kwarto? Kwarto lang. Aha, naku, napakamahal. Swerte mo kung makakuha ka ng 500 na kwarto lang. Ganun pala kamahal din ng San Francisco. Kaya pala marami rin Pilipino dito dahil mura din dito sa San Diego, kaya ganun. Totoo. Saka yung weather dyan maganda. Maganda rin nga ang weather dito, kaya nga. Oo, mas maganda dyan. Mas maganda ho rito compared dyan sa San Francisco? Oo, dahil mainit dyan parang hindi ka umalis ng Pinas. Diba? Pag umaga, malamig. Pagdating ng mga bandang tanghali na, yan, iinit na, sisikat na ng araw, matindi na ang init. Pagdating na naman ng gabi, malamig na naman. Parang may yelo na naman. Parang may yelo lang. Para ka lang nasa Baguio. Oo, ganun nga ho. At saka, kagaya rin ho ba rito sa San Diego na bawat kanto may mga Filipino stores? Diyan? Oo naman, napakarami. Lalo sa Daly City. At sa South San Francisco. Ganun ho talaga? Grabe. Sa San Diego na, ang pinuntahan lang namin dyan, nung punta kami, yung Aling Conching. Aling Conching? Yung halo-halo? Halo-halo. Talaga, ang sarap. Madalas ho ako ron dahil malapit lang ang bahay ko roon. Okay. At saka talagang ron community ng Pilipino yung mga nandun, puro mga business doon, puro mga Pilipino. Oo, totoo. Ulam. Hindi ka na magluluto Hindi ka na magluluto, Pero doon ako kumakain ng doon ako kumakain ng halo-halo. Oo, kami nga, may picture kami doon. Magatin ako ng reunion ng high school namin. Sa San Diego. Batiin nyo muna yung mga yung mga kaibigan nyo rito sa San Diego, lalo na yung mga Pilipinong nandito, baka mga kaibigan nyo sila. Marami. Kamusta na kayong lahat ng mga kaibigan ko? Especially yung mga taga Cavite. Yung kabatchmate mo sa high school, pati sa elementary. Kamusta na lahat? Ito si Telma. The singing housekeeper. Yes, ang bagong Pinay healer sa Amerika. Salamat. Kaya And kamusta nga pala sa special friend ko, Angelita Villanueva Ignacio. Angelita. And here, Villanueva Ignacio. Saan ho siya nakatira? Diyan sa San Diego, hindi ko lang alam, Mira Vista ba yun? Chula Vista. Parang gano'n. Chula Vista ho. No, Mira Vista yata. Mira Vista. Napakalaki rin ng San Diego kasi, hindi rin maliit. Ang laki rin. Napakalaki rin. Kaya lang ang kagandahan dito, malapit kami sa LA. Pwede kaming pumunta ng Los Angeles. Yun nga. Yun ang kagandahan naman dito. Babatiin ko rin pala yung anak kong si Ryan, na naging friend mo rin sa Facebook. Ryan Tomboy. And my daughter, Candy Tomboy, get well soon, anak. At sa tatlo kong apo, si Loriana, si Rilo, and RL. Thank you, OG. Yes, Miss Telma, ano ba yung video na napanood namin sa Facebook na parang news item ho ba to? Pinalabas ho ba to sa TV sa San Francisco, California?
Yung main office namin sa Oakland, Kaiser. Ang mismong Kaiser ang nag-film sa akin dyan. At ako lang. Ako lang ang kinunan. Kayo na ho ang kinunan talaga at talagang focus of attention talaga kayo. Kaya sabi ko, so pinalabas, di napanood ho ng mga Filipino community ho yan. Di sikat na sikat ho kayo, Miss Telma. Oo, salamat naman. Pero ang purpose ko makatulong sa mga pasyente. Kaya naman. Miss Telma, bago ho kayo pumunta ng Amerika, saan ho ba kayo talaga lumaki, Miss Telma? Pinanganak ako at lumaki ako sa Cavite City. Cavite City? Yeah, Cavite City. Oo. Caridad. Caridad. Nung araw na yon, Sangley Point still there. The US base, Sangley Point. Yes, So, nung dati yata parang sumasali na kayo sa mga singing contest, Miss Oo. Pinapalang ko yung mukha ko. Saan mo kayo sumasali? Student canteen. Sino ang host mo noon? Anong generation ho yun? Anong generation na? Naku, 1977. Sino ho ang host noon? Connie Reyes, Eddie Larde, Bobby Ledesma, sino pa ba sa bahay? Hindi ko naabot na si Helen Bella, si Connie Reyes lang. Si Connie Reyes. At least mga buhay pa ho yung sinasabi ninyo. Oo. Si Bobby yata wala na. Si Bobby yata wala na ho yata. Pero si Eddie That was Larde. 1977. 1977 ho. Ano nangyari ho sa student canteen nang sumali ho kayo roon? Siyempre, nervyos dahil first time ko sumali sa ganon. So, nung nakakanta na ako, doon nagsimula yung pagkuhan ko na kaya ko palang humarap sa maraming tao. Yun, doon nagkuhan. At nakita ko ng mga nakilala nila ako pag ako napasok. Sabi niya, ikaw yung sumali sa student canteen. Sabi ko, ako nga yun. Kaya, nanalo ho ba kayo sa, na yun, singing contest na ho yun, Miss Telma? Oo. Nanalo kayo ba? Actually, alam mo, kaya ako lumakas ang loob ko sa pagkanta. Ang tatay ko kasi, naghaharmonika siya. Nung maliit ako, sinasabi niya, tutugtog siya, Telma, halika, kumanta ka. Ayun, i-accompany niya ako. Ang tatay ko, si Bienvenido Guzman Cornejo. Nice. So, ilang week ho kayong champion doon sa student canteen? Parang 4, hindi ko na matandaan. 4 weeks ho. Kaya naman nakausap niyo ho ba yung mga host doon? Nakakausap pag break. Sino ho ang nakausap niyo nung panahon na yon ng student canteen? Halos lahat sila. Si Eddie Larde, si Bobby Ledesma, tsaka si Connie Reyes. Pero ano na yata, may Eat Bulaga na ho yata ng time na yun o wala pa? Hindi. Parang meron na. 1977. Yes, parang kalaban na. Meron na, Parang kalaban na rin yata nilang Eat Bulaga noon no? Noong panahon na yun. Kaya natalo student canteen. Pero dati talaga number 1 yung student canteen na yan. Yan ang pinapanood namin talaga. Produkto dyan si, lalaki. Marco Season. Marco Season. Naka-encounter ko rin siya doon. At saka si Janet Basco. Si Janet Basco. Si Janet Basco, na-interview na namin yung kumanta ng You Made Me Live Again na na namin dito. Interview na namin dito. Paborito ko yung mga kantang ganun. Alam ko nung panahon na lumipat si Connie Reyes sa Itbulaga, doon natalo na ang student canteen Naglipatan na yung mga tao kasi parang naawa sila kay Connie Reyes Parang tinanggal siya sa show na yon. Kaya tuloy lalong umanong ang Itbulaga. Tinalo nilang student canteen dahil sa nangyaring yun. Pero kung hindi sana natanggal si kaya saan ho kayo nag-aral ng high school? Nag-aral ako at natapos ko ang elementary ko sa Ladislao Diwa Elementary School.
Bago ang high school ko, natapos ako ng Cavite National High School. Cavite National High. Talagang Caviteño ho kayo? Ay, oo. Matapang. Pero ang Cavite ho ngayon, binabaha na ngayon. Balita ko. Walang, sa totoo lang, nanghihina ako pag nakikita ko nung umuwi ako. Wala na eh. At saka wala ng business. Patay na lahat ang negosyo. Patay na ang negosyo pero maraming bahay. Yung iba, lumalabas na ng Cavite City. Cavite Province, yan, boom na. Kasi yung mga lumang mga rice field, nagiging subdivision na. Pero yung Cavite City, wala. Wala. Wala ng magandang negosyo. Sana nga, doon itayo ang international airport. Yung airport natin, yun ang pinag-uusapan nila doon sa Sangli Point. Sana, I don't know. So, malayo-layo kayo sa Bacoor, Cavite, kila Governor? Malayo. 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 Mga tumulang traffic, 30 minutes. Ang Bacoor kasi ang umpisa ng Cavite. From Las Piñas, yun ang panon eh. Ang boundary sa Pote, then pagkatapos ng sa Pote, papasok ng Cavite, Bacoor. Ibig sabihin, nasa dulo pa kayo. Oo. Talagang sasaguin mo yun. Pakanan sa dagat. Trias? Naku. Napakaliit na mga kalye roon. Grabe ang traffic. Napakaliit. Oo. Grabe ang traffic. Kaya kung tatay yung NIA, ay magiging traffic na traffic. Oo, napaka-traffic doon. Talagang sasakit ang ulo nyo ron habang sumasakay kayo ng sasakyan. Grabe. Napakainit na, matraffic pa. Oo. Yeah, bago kung baha pa. Oo. Miss Telma, saan pa ho kayo sumali na singing contest? Wala na. Yun lang. Sa student canteen lang ho. Yeah, doon lang. Ano ho nag-decide sa inyo at pumunta kayo ng Amerika? Paano ho kayo nakapunta ng Amerika? Pinitisyon ako ng mga magulang ko. Ayaw ko nga dito eh. Mahirap dito. Malungkot. Malungkot. Totoo lang. Kayod. Samantalang sa Pilipinas, stable ka na. Dahil, alam mo naman ang mga natin magulang. Tayo na, Pinoy. American Dream, di ba? American Dream, yes. Bawat Pinoy. Yep. Maganda dahil lalo pag may benefits ka, di ba? Kahit wala kang pera, pumunta ka sa ospital, gagamutin ka, hindi ka tulad sa atin, deposito, pag wala, mamamatay ka. Kaya nga, yun ang problema, kagaya ng isang matanda yakan dinala sa hospital, hindi nila tinanggap dahil walang pera o kaya bata, ayun, namamatay tuloy yung tingnan mo? Yun ang nakakalungkot. Yun ang talaga nagtayo sila ng ospital para kumita ng pera, hindi para tumulong sa kapwa. Ang nangyari pa, yung private hospital na yun, binabaliktad pa sila na tinanggal daw mismo ng pasyente yung yung kamag-anak, tinanggal daw yung pasyente talaga ron, ayaw daw doon. Dapat may waiver yun. Kaya nga, ayun. Namatay na tuloy yung yung pasyente dahil nagrereklamo nga yung mga kamag-anak nito at saka magulang nito na dinala nga ron, ayaw tanggapin dahil wala daw pang deposito. Nakakalungkot nga yung mga ganung bagay. Alam mo, hindi naman sa tukan ako, kung wala silang pinirma ang waiver, makakalaban sila. Yes, sana nga para madala yung mga... Sana nga para matauhan yung mga may-ari ng mga klinik at hospital sa Pilipinas. Dito, naku po, wala kang pera, basta dinala ka sa hospital, gagamutin ka nila kahit ano pa. Kahit ano pa nga. Padadalhan ka lang ng padadalhan ng bill, di tanggap lang ng tanggap ng bill, hindi ka naman kahit hindi mo bayaran. Kahit hindi mo bayaran. Hindi ka ikukulong. Hindi ka nila ikukulong dahil wala ka naman talagang pera pambayad di ba? Talaga naman di ba? Ang mga hospital ho rito, di ba, Miss Telma, kahit malaki ang bayad, ang utang ninyo, hindi ka nila talagang ikukulong na o kaya... walang nakukulong sa utang sa gano'n, wala. Sa totoo lang. Yun lang ang inihanga ko rito. Lalo na kung dahil sa sakit, kaya ka na hospital, hindi naman bumili ka ng isang kasangkapan kundi talagang kasakit ka. Hindi. Walang nakukulong. Alam mo pa, lalo pag yung mga homeless ang tinanggap nila,
hindi na i-discharge yan. Ihahanap pa nila ng lugar na matitira niyan. Ihahanap pa ng lugar? Oo. Bigat. Ganun dito sa Kaiser. Aha. Ganyan. Ihahanap ng apartment o kaya facility. Aha. Yes. Kaya I'm proud. Dito ako sa Kaiser. Kailan ho kayo pumunta ng Amerika, Miss Telma? 1997. 1997. Oo. Oho. Ano ho kagad ang una niyong naging trabaho dyan sa... Nakuha. Ang unang trabaho ko, bagger sa Safeway. Yung tagabalot ng pinamili ng mga tao. At sasamahan ko pa sila, tatanungin ko kung gusto lang magpabuhat, isamahan sa kotse nila, at ako ang maglalagay sa kotse, magbubuhat. Ano naman ho? Madami ako naging trabaho. Nag-caregiver din ako. Nagkuhan ako sa GAP, sa Human Resources, Admin Assistant. Nung na-layoff kami, alam mo ba, nag-window cleaning ako rito ng mga shelter, ng mga bus stop. Ililinis namin yung shelter, yung mga bus stop. Ililinis namin, magsisimula kami ng 4 a.m. until 1 p.m. Kaya, alam niyo, naging rin ako rito, namasukan din ako dati na pagpunta ko rito ng caregiver. Kaya lang, talagang nakakalungkot din ng caregiver na trabaho dahil maghapon sa bahay. Para ka nakakulong talaga sa bahay. At ang kasama mo, yung mga matatanda na inaalagaan talaga, di ba ho? Sa akin, alam mo, kantahan ko lang yan. Magsasayawan kami, walang problema. Kaya nga ho Kaya yan ang mga unang-unang nagiging trabaho ng mga Pinoy dito. Oo, kasi naghahanap sila ng local experience. Ayaw naman i-honor nila yung natapos ka sa Pilipinas, yung gano'n ang trabaho mo, no. Simula ka sa kuwan. Simula ka sa zero, kahit sabihin mong college graduate ka pa talaga. No, wala. Kahit doktor ka pa doon, pagdating mo dito, wala. Hindi na ino-honor. Yun ang masama. Dapat, i-honor ng kahit, Pilipinas, graduate ka doon. I-honor naman ng buong mundo, no? Makakaawa din naman. Kasi nga, ang nila, kulang daw tayo sa number of years na pag-aaral dahil 2 years ang kulang natin. Ganun ang nangyari. Parang, kaya ang mga Pinoy dito, kahit doctor ka pa, minsan yung ibang doctor, nagke-caregiver din Ay, oo. Marami ako lang. Ganun ho. Pero ba? Mas matalino tayo kahit sa kanila. Kahit lang sinasabi ng 2 taon tayong kulang. Kahit sa maglaban, mas marunong tayo sa kanila. Kamusta naman ho ang mga anong hospital ho ba yung pinagtatrabahuan nyo ngayon, Miss Telma? Ngayon, Kaiser, Permanente. Kaiser Hospital of San Francisco. Marami ho bang mga mga Filipino doctors din na nakapasok, ang mga nurse? Sa doctors, kukunti. Pero ang nurse, napakarami. Pag nasa loob ka ng Kaiser, sasabihin mo nasa Pilipinas ka. Caregiver, nurses ka. Talagang lahat. marami. Nutritionist, Filipino. Ay saan ka magpamay Pilipino. So, paano ho ba nagsimula na kinakantahan niyo yung mga pasyente ho dyan, Miss Telma? Kasi nga, alam mo, ang music, like singing is my first love. The next, first muna siyempre si God, then singing. Bago, I work here, mag-11 years na. Kasi ako pag nagtatrabaho, nakanta-kanta konti, mahina, ganyan. Yung iba nga, sumisipol ako, talagang kumakanta ako. Kumakanta ho talaga kayo? Habang naglilinis ako. Narinig na yun ng mga mga visitor, o kaya yung mga pasyente. Ito pala si Telma. Narinig kita kumakanta ka sa labas. Pwede ba kantaan mo ko? Doon nagsimula. Ngayon, 11 years nang ginagawa ko yan. Ganun ho nagsimula, bale? Yeah, oo. Wala pang
Kasi nga, di ba, housekeeper ako, hindi kasali sa trabaho ko yun. Pero, yun ang pagkuhan ko ng customer service. Kausapin ko yung pasyente, especially the pasyente, and yung mga bisita, yung mga relatives sa room. At saka kung makipag-usap ako, eye to eye, natingin ako sa kausap ko. Para ma-feel nila na talagang gusto mo silang lumigaya, ganon. Kasi kaya sila sa ospital, malungkot sila at may sakit sila. Kaya ang purpose ko sa pagkanta, para malaman nilang nandito kami. Like ako, na para asikasuhin sila kung anong kailangan nila. Hindi lang sa paglilinis ng room, hindi lang sa paglalagay ng mga supplies, anything. Hingi sila ng inumin, kung anong gusto nilang hingi, toothbrush, mga ganun. Pero, may pasubali. Pag may hingi sila, alba water, kakausapin ko muna yung nurse kung pwede. Pero kung hindi ko bibigyan, papaliwanag ko. Hindi pwede po dahil meron kayong liquid restriction. Yes, oo. May mga ganun Meron, pati pagkain. Oo. Yung mga nutritionist nila dyan, yun ang nagbibigay sa kanila kung pwede uminom ng tubig. Lalo na kung ooperahan sila, di ba ho? Hindi pwede. Wala. Kaya nga nothing by mouth. Kumbaga, 12 hours yata nang walang kakainin. Wala ni tubig. Kinupan lang sila ng sponge, babasahin yung sponge, ipukon sa labi nila. Sa labi nila. Ganun lang ang... Ilagyan ng petroleum jelly. Oo, ganun ho ang ginagawa. Siguro, calling ko na to. Ano ho? Direct chat. Calling nyo na ho. Pero hindi ho ba kayo napapagod dahil ang dami-dami yung nililinisan dyan? Ilang kwarto ho ba ng... marami. Conforme sa area kasi floater ako. Lahat ng floor pinagtatrabaho ko. Merong 15, merong may 20. So, kailangan... Nasa diskarte. Kailangan matapos yun within 8 hours. Oo. Bukod pa yung pag nagkaroon ng discharge, uunahin namin yung discharge. Yung uuwi na, o kaya pupunta sa OR. Kasi basta lumabas ng room, discharge ang tawag doon. Yung discharge. Tinatanggal nyo yung mga yung pinaggamitan nila, yung una, yung mga kit, yung linen. Bago puka namin ng basahan na may chemical. Bago puka namin ng Clorox bleach wipes. Ganun. Pero hindi ko kayo ang mahawak ng laundry. Hindi na. Hindi. Outside vendor. Hindi kami. Hindi na kayo doon. I see. Hindi na. Ano yung, paano nyo na-discover na nakaka-heal yung yung pagkanta nyo sa pasyente? Sino ba yung unang ginawa nyo ng gano'n? Natatandaan nyo ba ho? Hindi ko na matandaan ang pangalan. Kasi ang dami ko na kinantahan. Kahit yung mga doktor narinig nila, sabi nila, you know what? Magaling na ako ngayon. Kasi nakausap kita at kinantahan mo ko. Kami yung gano'n. Bukod sa gamot, talaga, ang dami magkukan. Lumiligaya sila. Lumiligaya talaga sila, kaya naman... Talaga. Hindi ko alam kung healer ako, pero kasi nga, buong puso kong kinakantahan sila At tanongin ko tatanungin ko sila kung anong kantang gusto nila. Malimit lalo yung mga may sakit na talagang grabe. Hinihiling nila sa akin yung Amazing Grace. Para kayong jukebox? Ay, oo. At saka hawak ko itong aking itong aking cellphone. Cellphone? Pupunta ako sa YouTube. At itatype yung karaoke songs with lyrics. Kung ano ang request nila, hanapin ko doon. Ganun talaga. With matching music pa pala yung pagkanta ninyo? Yes. Minsan wala. Kasi minsan wala sa pan. Minsan wala naman. Minsan lang. Kasi minsan yung internet connection di maganda. Kasi libre yung internet connection sa buong hospital, di ba? Oo, pero sa dami ng gumagamit, nag-block. Yung gano'n nawawala. Sa bagay, ganun din ang nangyayari sa hospital dito. Kaya, ganun. Buti na ngayon, pwede nang gumamit ng cellphone. Dati, bawal. Bawal sa inyo gumamit ng cellphone. Dahil nag-interrupt dun sa mga machine na ginagamit nila. Buti naman. At pwede na.
Kasi dito sa hospital dito, pwede naman kami gumamit ng mga cellphone dahil... Hindi, ngayon nga pwede na. Oo, ngayon. Noong araw, hindi. Bawal. So, ang dapat ko pasalamatan, bakit ako na-discover? Yung mga managers, kasi palagi nila ako ni-request. Kaya nga ako sabihin, doon sa manager ko sabihin, Fred, can you send Telma here to do the housing yan? At saka pag nag-request ng mga pasyente, kasi merong pasyente, buong pamilya nila, like, meron 4 months ago, yung lalaki, in open heart, mula sa 4th floor, pagbaba sa 1st floor, 4th floor is CBICU. Nung bumaba sa 1st floor, TCU. So na yun, mga ilang araw lang, pag naglalakad na sila, pwede sila umuwi. After 4 months, ni-request nila ako yung asawa niya naman babae, ang dito sa 5th floor sa CCU, tungkol sa heart din. So, dahil napadaan akong gano'n, sabi sa akin ng nurse, Telma, somebody is looking for you. Bago sinabi sa akin yung room number. Ayun, pinantahan ko sila. Yes. So, malimit ako may request. Nakailang kanta ho kayo sa isang araw? Sa 8 hours na trabaho dyan? Oo, madami rin. Kaya nga sinasabi na kasamahan ko, hindi ka naman binabayaran sa pagkanta housekeeper ka. Sabi ko, bahala kayo, ako gusto ko itong ginagawa ko dahil binigay sa akin ng Diyos itong gandong talent. So, kaya pinamimigay ko. Gusto ko magpasaya ng tao, lalo na yung mga taong nasa ospital. Sabi ko sa kanila. Kaya naman, siguro parang kinonsider nyo na isang gift po yan from God na yung talent. Totoo. Yun talaga ang ginupang ko. Ito ang binigay ni God. Mission ko na ngayon na magpaligaya, mag-heal. At least hindi naman natupad ang pagiging singer niyo sa Pilipinas, natupad naman dyan sa hospital. Ito, oo. Lahat nga sila, sinasabi nila, bakit di ka sumali sa contest sa Amerika na? No, ayoko. Alam mo, mas gusto ko kumanta sa mga tao sa hospital. Pag ikaw sumali sa mga contest na gano'n, mawawala ka sa trabaho ng 3 to 6 months, siyempre habang naglalaban. Ayokong mawala ng trabaho. Wala na akong babalikan. Parang si Osang Postales ng UK yata yon. Nangyari sa kanya, caregiver siya, nawala siya sa pagiging caregiver dahil naging singer na siya. Ganun ho. Nangyari. OG, hindi balik ko mananalo ako, paano kung hindi? Saan pa ka magtatrabaho? Di ba? Napakahirap magtatrabaho ngayon. Yeah, mahirap pa rin maghanap ng trabaho, lalo na kung matagal na kayo dyan, di ba Oo. Kaya napakahirap. Full-time na ako rito. Maganda ang sweldo, maganda ang benefits. Ano ba yan? Government o private hospital? Private. Private hospital. Private. Marami ang Kaiser. Kahit San Diego may Kaiser. May Kaiser din sa San Diego? Oo, maraming lahat halos ng lugar. Talagang malaki talaga yung hospital ho niyan, Talagang... Yung kumpanya. Yung kumpanya mismo. Anong oras ang pasok niyo dyan? Alas 7 ng umaga, bago hanggang alas 3:30. Alas 7 ng umaga. So, dyan ho ba sa kantin dyan, may nagtitinda na ng mga kanin o wala naman? Meron. Meron na rin. Meron kasi yung mga cook doon, 2, Pilipino. Ang may-ari noon, Vietnamese. So, pag naandun yung mga cook, may adobong manok at baboy dito, meron. Bebet. Oo, nakakatuwa nga. Nakakatuwa. Hindi ka gaya sa ibang hospital dito, wala ka talagang makikita ng kanin. Puro mga American foods. Maganda nga. Oo, maganda rin dyan sa hospital na yan, kaya... At saka, malinis dito. Nakakapunta ako sa ibang hospital. Hindi naman sa dito ko yung trabaho, kaya binubuhat iba ko. Napakalinis dito. At saka, ang number 1 na importante sa amin ay customer service. Customer service. At saka, kahit walang pera talaga, tatanggapin ka agad dyan, basta emergency. Kahit saan, tatanggapin ka. Hindi pababayaan hindi pababayaan talaga yan. Hindi. So,
So, bali ho, talagang dyan na ho talaga kayo. Magtatagal na talaga dyan sa hospital na yan dahil magandang benefits ho. Oo. Dito na nga sinasabi nila, dito na ako mamamatay. Kamalit yan. O, di ba? Oo, at least may health Medyo mahirap. At least meron kayong health benefit dyan, di ba? So, Ay, hospital na yan. libre. Oo, libre Saka na. pa. Oo, di ba? yan. Walang premium na bayad. Walang premium. Ang only bayad namin $5 sa doctor's visit. Alam mo yung mga x-ray, mga lab na gano'n, walang bayad yun. Walang bayad to. Ay, wala. ako. $5 sa doctor's visit at saka yung mga maintenance namin for 3 months, $5 din lang yun. Bakit ba sa kapapupunta? Wala ka na matrabahong gano'n. Sana nga makapunta rin ako dyan sa Vallejo. Dahil yung isang co-teacher ko dyan, tinatawag ako mag-apply daw ako ron. Oo naman, bakit hindi? Yung, diba? Sa Vallejo daw, sabi daw parang Pilipino. Ang daming Pilipino rito. Grabe, OG. Oo, City rin, San Francisco, sa Daly City. Ang dami-daming Pinoy. Parang... sinabi mo. Miss Telma, sino ho ba yung favorite yung singers? Si Nora Honor. Nora Honor? Noranian pala ho kayo. Ay, oo. Kahit nung bata pa ako. Talagang Nora Honor ho kayo. Oo. Parang nakikita ko si Nora Honor, si Laika ngayon. May time pa ba ho ba kayong manood ng mga teleserye sa Pilipinas? Oo naman. Pag-uwi ko, 3:30. Nanonood ho kayo ng TFC. Mag-grocery lang. O kaya, bibili ng ulam. Then, nag-start yun ng 7:00 pasado. Minsan sa hapon meron. Pag-off ko, nanonood ako. Wow, talaga naman. Ang sarap talaga ng buhay ng mga Pinoy dito. Walang baha, walang ulan. Wala. At saka alam mo, yun lang ang mga Pinoy, yun lang ang pang-alis ng stress. Yung mga GMA at saka Channel 2, yun lang. Diba? Nakatutok lahat. Miss Telma, kamusta na ho mga anak ninyo? Ilan na bang anak ninyo, Miss Telma? 2 lang ang aking anak. Si Ryan, pauwi nga, na umuwi ng Pilipinas. Dahil nasa Pilipinas ho ngayon? Kasi nga may pamilya na, walang kasamang lalaki. Kaya, yun ang gusto niya, mas masaya siya doon. Sa Pilipinas. Di ba friend mo na yung Ray Loriana? Siya yun, friend mo na siya. Anak ko yun. Anak nyo rin ho yun. Nasaan ho ngayon yun yung Ryan. Yun yung Ryan. Yun yung Ryan. Kaya lang pinagsama niya yung mga pangalan ng anak niya. Ray Loriana. Nasa Pilipinas ho siya. Siguro nakikinig siya ngayon. Baka nakikinig siya ngayon. Baka nakikinig ho. Ay, nakikinig yun. Nakatutok yun. At saka naka-record din ho to kung sakaling wala kayong time, mamaya i-upload ho namin sa YouTube itong one-on-one interview namin ho sa inyo. Salamat. Kaya ninyo ho. Malaking pasasalamat at nakita mo yung pagmamalasakit ko. Yes, oo nga ho. At saka, siyempre, isang isang parang proud to be Pinoy kasi nga yung ginawa ninyo. Talagang proud na proud. Dahil hindi naman lahat nagagawa ng ganung bagay di ba? Bigyan kayo ng ganung importansya sa video na yon. That's something else, di ba? Yes. At saka for 11 years, may certain na manager. Kaya nagpapasalamat ako sa manager namin sa TCU, si Charlotte. At saka si Cynthia Wallet. Sila ang nakakapansin sa akin. Dahil nire-request ako ng mga pasyente. Alam kong nasa break time lang kayo at siguro 15 minutes lang ang break time ninyo. Ang isang anak ko si Candy Pomboy. Nandito pa rin sa San Francisco. Nandiyan pa rin sa San Francisco. Ang trabaho niya sa Kaiser din. Kaiser din. Pharmacy tech siya. Mukhang Kaya lang, may sakit siya. Kaya, get well soon, anak. So, mamaya ho, kantahan nyo ng kantahan nyo anak ninyo. Ayaw niya. Bakit mo? Niluloko mo ng mga nurse. Miss Bang,
Sige, para gumaling ka na. Sabi niya, no, please. Alam mo naman, yung mga anak at saka yung mga pamilya. Dito nyo na ba pinanganak yung mga anak ninyo or sa Oo Pilipinas? naman, diyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, marunong ho sila mag-Tagalog. Ano ko po, oo, diretso-diretso. Diretso-diretso talaga akala. Oo naman, oo. Dito nyo na pinanganak niya sa Amerika eh. Nung ang nanay ko ay buhay, bawal mag-English pag siya ang kausap. Ganon. Lahat ng apo niya, papaluin niya. Sabi, magtagalog ka. Kasi asset din yan eh. Marunong ka mag-English, marunong ka magtagalog. Di ba nga sa eskwelahan dito, lalo sa high school? Academic yan, iti-take mo pa rin yan. Oo, at saka ang alam ko dyan, may Filipino subject ko yata dyan sa high school. Yun nga, mamimili ka ng karan. Oo, elective. Iti-take mo. Elective, oo. Elective. Frances, Spanish, Filipino, yan. Kaya nga maganda rito sa California, dito lang sa California yung may elective na Pilipino. Yes, talaga. Pati yung sa driver license, pati yung sa pag-apply ng driver license, may Tagalog din na test. Ay, oo, lahat lang ngayon. Ay, ingat sila tanong ko, nung ako bago rito, sabi ko, bakit yung mga foreign direction, yung mga sa ospital, lalo dito sa ospital lang, yung mga direction sa Chinese, sa Spanish. Alam ko, wala akong makita ng Tagalog. Totoo lang dito sa Kaiser, sa building ito. Alam mo, naisip ko, kasi tayong Pilipino matalino. Hindi natin kailangan ang translator, interpreter. Diba? Kaya kahit pabalog-balagtod yan, kaya naman, ano lang naman yan practice lang ba yan practice lang naman. Gano'n na lang naman yan di ba? Nakuha naman nila yan dahil sa practice din ng pagsasalita kung parati ka nagsasalita, yan ang... Alam mo, minsan may kabiruan ako ng Amerikano. Kami marunong kami mag-English. I dare you. Sige, mag-aaral kayo mag-Tagalog. Pag hindi kayo nahirapan. Baka hindi kayo makapagsalita. Kami, sayang-kaya namin gamitin yung lingwahe nyo. Kayo, tingin nga. Hindi ako maintindihan. Di ba? Talitado ang Pinoy. Kaya natin gayahin yung sound nila. Yung paislang-islang nila, kayang-kaya natin. Practice lang yan. Practice lang yan. Pero hindi nila kaya yung big kasi ng salitang Tagalog. Hindi. Balog talagang ano nila, ang dila nila, hindi nila makaya. Ganun ang nangyayari. Miss Telma, total, ayaw na namin kayong abalahin pa ng gusto. Alam mo namin may trabaho kayo dyan. Kaya kami nag-text ho. Ang sabi ho, may nag-PM sa akin dito, kantahin nyo naman ho yung I Left My Heart in San Francisco. Okay. Sino nag-PM noon? May nag-PM ho dito. Mga anak ko. Bago kayong magpaalam sa amin dito. Yes. Sige. I left my heart in San Francisco, high on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the sky. The morning fog may chill the air, I don't care, my love was fair in San Francisco, about the blue and when the sea. Okay. Yes. Ay, galing naman ni Miss Pamboy. Yes. For a last few words para sa mga taong gusto nilang pumunta rito ng Amerika, ano ho bang dapat niyong i-advise sa kanila, yung mga Pinoy na nasa Pilipinas na pinakikinggan tayo ngayon? Ang kailangan ng mga Pinoy ay lakas ng loob. Kailangan matapang ka dahil pag napunta ka rito, lalo kung wala kang magandang trabaho, iiyak ka ng iiyak, ma-homesick ka. At kailangan kung pupunta ka rito, may pamilya ka, mahirap mag-isa.
Oho, mahirap mag-isa. Yan. Totoo yan. At saka huwag mamimili ng trabaho. Oo, no? Kung ano yung nandiyan sa Pilipinas, huwag kayo magsusupla dito. Tanggap ng tanggap. Oo. Basta pera. Isipin natin, pera to, pera. Pera diba? lang to, yes. Kaya hindi ako namili ng trabaho kahit ano. Kaya nga. So, ganyan ho, ang si Miss Telma Paumboy. Maraming salamat ho, Miss Telma Paumboy, sa ano nyo, pagbibigay nyo ng oras sa amin. Oh, maraming salamat sa iyo kasi napansin mo ko. Yes, syempre naman. Kaya nga namin isinabog yung video nyo sa iba't ibang Facebook group. Talagang ginamit namin yun sa promo ad namin para matinig kayo at mapakinggan kayo ng mga Pinoy dito sa San Diego at sa buong panig ng mundo ho. Maraming salamat ho, Miss Telma, at alam kong may trabaho pa ho kayo dyan. Okay, maraming salamat din, Mr. Oji. And God bless. God bless you din ho. Sige, thank you ho, Miss Telma. Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Yes, yan po si Miss Telma. Hindi natin sila pinatagal dahil unang-una talaga namang unang-una may trabaho siya. Siyempre, alam ko na dedicated siya sa trabaho niya. During ano na rin yan, kaya lang kailangan kasi natin bigyan ng importansya yung mga Pinoy na nakakakuha ng ganyang atensyon, lalo na kung naibalita sila mismo sa isang news item sa TV, di ba? Naibalita sila sa TV sa San Francisco, California, hindi rito sa San Diego dahil malayo naman kasi. Hindi namin mapanood yun. Sa San Francisco, kung mabigyan ka ng ganyang atensyon, isang ano na yan, pagmamayabang natin bilang isang Pilipino, di ba? Lalo na rito sa Amerika, kaya naman binigyan natin ng importansya si Miss Telma dahil sa nagawa niyang pagtayo ng isang bandera, proud to be Pinoy again, di ba? Pagtayo ng isang Pinoy talaga dun sa hospital na yan, walang nakakagawa na kahit na sino man doon, kundi si Miss Telma lang ang gumagawa ng ganon, na kumakanta, na pinapagaling niya yung ano niya, ang mga pasyente ron kasi ang music daw niya is healing. Music is healing, that's why. Kaya maraming salamat po sa mga pagbibigay ng oras dito sa amin, Miss Telma Paumboy. Kaya sana ho hanggang sa susunod talagang sumali na kayo sa Americans Got Talent o Americans Idol. Di ba? Para at least naman subukan niyo naman hindi naman siguro kayo pag sumali naman kayo siguro diyan minsanan lang naman yan ano ba naman kung panalo o talo, it's okay lang ho yun dahil talagang may nangyayari naman talaga noon, hindi naman parating panalo. Pero ang maganda raw nasubukan din natin, di ba? Kaya maraming salamat po, Miss Telma Paumboy, sa pagbibigay ng time dito sa ating palatuntunan na Showbiz Watcher Radio Show here in America. Okay? Yes.